O ito, Sir Jobenson, ano, yun nga po nabalitaan namin nagkaroon po pala ng, fish kill dito po sa Lake Buhi. Ano sir yung ano, yung nakikita po ninyong pangunahing sanhi nitong fish kill na ito sa Lake Buhi batay po sa inyong paunang assessment? Sabi kasi nung iba sir dahil daw sa low oxygen or ammonia, mga gano'n. Sa inyo sir na assessment, ano po? Bali po, ah, yung ano po, yung piskel, yun po yung sulfuric contamination. Nag-umpisa po yung piskel nung August 8 at 9, Sabado at Linggo. Nangyari po yan, mga bandang 8 or 9 na. Yun napansin ng mga piskel operator. Ang sanhi po nito, lalo na kasi yung hangin ngayon nasa hanging habagat. Ngayon po, yung area na naapekta ng fish kill ay yung barangay Ipil in Santa Elena. Pero kung titingnan natin sir, kung saan yung alon, kung saan papunta yung alon, ang opposite noon, dapat andun sana mag-a-appear yung fish kill. Kasi mag-iikot yun, yung current doon sa ilalim, yun ang ng mga contamination doon sa ilalim. Pero sa ngayon sir, andun nagsimula sa parte ng kung saan andun yung ng alon, yung end ng alon sa opposite ng ng habagat na pangpang. Ang sir, yung finding ng BIPAR, yung kadalasi daw naghahalo yung tubig ibabaw at yung ilalim. Kung saan yung sa ilalim na portion ng lake, andun yung mga nabubulok na materials kagaya ng mga yung pampakain sa isda at kung ano-ano pang patay na halaman o hayop, parang na sila doon sa ilalim at pumapa ibabaw. Kung saan nasaan na dapat nasa ibabaw yung mataas na dissolved oxygen. Pero po sa ngayon, base sa water sampling na ginawa ng BIPAR noong Augustine, mababa ang dissolved oxygen ng surface, middle at bottom na nasa critical level, nasa 2 to 3 na dapat nasa 5 siya. Opo. Ayun, okay po. And dito, Sir Jobenson, ano, yan po pala yung findings ng BIFAR. Malaman lang namin, Sir Jobenson, gaano naman po kalawak ang naapektuhang bahagi ng Lake Buhi at tinatayang kung gaano karami yung isda na namatay dahil sa fish kill, Sir Jobenson? Po doon sa pag-account namin kung saan yung barangay Ipil, yung fish operator doon, nasa humigit kumulang 6 to 7 na fish operator sa barangay Ipil. At sa Santa Elena naman, nasa 3 o 4 ganon. At doon naman sa opposite, sa barangay Salvacion, yung naka-report lang, 4 o pwedeng abutin pa ng 6. Yung iba kasi sir, hindi na sila nagre-report kasi yung mga isda nila maliliit pa, hindi pa harvestable. Pero yung sa barangay Ipil, yung sa 6 na fish operator, halos harvestable na nung panahon na yun. Opo, iyon. Okay. Pero dito, Sir Jobenson, ano, bago yung fish kill, bago mag-occur yung fish kill, Sir Jobenson, may na-notice po ba kayo na pagbabago sa kalidad ng tubig ng lawa? O ano yung kapansin-pansin na changes or pagbabago sa lawa bago yung fish kill, Sir Jobenson? Doon sa sir, kasi yung opisina namin nasa malapit lang ng pampang ng lake, yung observation namin at ng mga kasamahan ko, malakas yung hanging habagat, di malakas yung alon sa parting gitna papunta sa kung opposite ng Mount Asog o Mount Iriga, doon sa kabilang pangpang, doon ang malakas ang alon. Pero starting sa gitna ng lake, talagang ang kulay ng lake, kulay brown. Kulay brown na siya. Na sa normal, hindi yun ang tama, hindi yun yung kulay. Alos papunta naman tayo pag nasa normal ang lake, lalo na pag malinaw siya, alos papunta sa green, ganun. Opo, yun.
Palagay niyo Sir Jobenson, may posibilidad po ba na may kinalaman yung panahon, pag-ulan, yung pagbabago ng temperatura ng tubig dito sa fish kill, sir? Sa tingin po namin at yung sa findings ng BIPAR, yun nga po, isa siya sa naging parameter kung paano siya ang pinaka-source ng effect ng fish kill. Yung alon, yung ulan na malakas, at yung hangin na talagang malakas nung week na yun. At yung ulan na malakas at biglang sisikat yung araw. Yun po ang pinakaano. At yung siyempre mahahalo yung tubig ilalim at yung ibabaw, siyempre yun ang nakikita namin ng cause ng fish kill doon sa area na yun. Opo. Wala naman kayo sir ano na mo-monitor na baka may aktibidad ng tao na o iba pang posibleng pinagmulan ng polusyon na maaaring nakaapekto sa lawa or sa lake, Sir Jobenson? Sa tingin ko sir, wala naman. Kasi yun yung normal at yun ang sa araw-araw na pag-monitor namin. Siguro wala naman mga tao na pwede pang malaking gagawin na polusyon para mag-contribute sa Lake Buhi na maging cause ng fish kill. Opo. Dahil dito sir sa fish kill na ito, kumusta ang naging reaksyon and epekto nito sir sa mga mangingisda natin diyan po sa Lake Buhi, sir? Siyempre sir, yung naapekto yung nabiktima na naman ng fish kill. Siyempre sir, yun ang inaasahan na sana nila, lalo na yung harvestable na. At kahit yung mga maliliit sir kasi gumastos na sila ng pampakain doon. Siyempre yung fingerlings pa lang, mahal na. Yung labor at yung pampakain na mahal na in-estimate nila o expected na nila na mataas yung kikitain nila kasi mataas yung presyon ngayon ng tilapia kasi almost kukunti pa lang yung harvestable na tilapia. Kung yung mga tinamaan, siyempre sir, yun ang pinakaano sa kanila na magpapababa sa kita ng kanilang hanap buhay sa lake. Opo. Pag ganito sir na may fish kill, ano ba to sir? Tataas ba nito yung presyo ng tilapia? O mananatili o bababa, Sir Jobenson? Sa ngayon sir, yung report sa akin ng mga tax collector namin kung saan sila yung nangungulikta yung sa mga fish broker at tracker doon sa fish landing natin sa Barangay Santa Elena doon sa Pangpang ng lake. Walang nagpalabas ngayon sir kasi kulang na yung isda na iha-harvest. Kaya may posibilidad o talagang mangyayari na tataas ang presyo ng tilapia. Okay po. And ito sir, makumusta ko pala yung yung tawag nito, yung pinakamaliit na isda dito sa sa Lake Buhi. Sir, kumusta 'yon dahil sa fish kill? Naapektuhan ba din ba 'yon, Sir Jobenson? Base sir sa mga tanong-tanong namin sa mga matatanda na nakakaranas ng fish kill. Kasi pag nag-fish kill, hindi naman lahat ng area sa Lake Buhi nagkakaroon ng fish kill. Siguro yung mga nasa labas ng fish cage, lalo na yung sinarapan, kung talagang mayroon pa, hindi naman sila tatawan kasi maglilipat sila kung saan wala yung sulfuric contamination. Yun po. Ibig sabihin, hindi pag ganitong may mga fish kill, sir, yung sinarapan, hindi yun naaapektuhan. Tama, sir? Sa tingin ko, sir, hindi naman. Kahit ganun kalit yung isdang sinarapan, wala pa kong nalaman na tinamaan ng fish kill. Kahit nung maliit pa ako, wala akong nakitang sinarapan na tinamaan ng kanuba o fish kill. Ang tawag dito kasi sa amin sa buhi, kanuba o banlig. Pero ang right term niya, fish kill. Opo, iyon. Butit hindi naman po pala naapektuhan itong sinarapan. Pero ito sir, dahil dito sa fish kill na ito, ano ngayon sir ang kasalukuyang hakbang ng LGU Buhi upang maiwasan or para malunasan, maiwasan yung ganitong uri ng sitwasyon and para maiwasan na rin sir yung pagkalat
o pagbebenta ng mga isdang namatay sa fishkill, Sir Jobinson? Sa ano po sir, yung advice natin at ng BIPAR, kung nakabili ng mga tilapia na tinamaan ng sulfuric contamination o nung fish kill na maitim pa naman at hindi pa naman yung maputi, linisan na lang ng maayos at kung pwede, lutuin agad. Huwag na yung i-stock pa. Pero yung dapat sana, yung mga puti na yun, hindi na kasi nga ano na yun, na ano na yun ang sulfuric contamination kaya nga namatay. Pero sir, may ginawa pa naman na test yung BIPAR at pasalamat tayo. Yung tilapia leak virus, kumuha sila ng sample kung saan yung area na nagkaroon ng appearance ng sulfuric contamination. Pinalabas ng BIPAR na ano naman siya sa tilapia lake virus yung tilapia. Kasi yung pang tinitingnan ng BIPAR na baka hindi naman lahat fish kill yung reason, baka yung tilapia lake virus. Pero nagsagawa na sila ng testing o test ng tilapia lake virus, negative naman. Kaya sa tingin natin, okay pa naman para sa information ng lahat, okay pa naman. Basta yung kung sa napikta ng fish kill, basta maitim pa naman yung isda, linisan na lang po ng mabuti. Opo, iyon. So, kumbaga sa ano sir, kapagka hindi pa naman pala maputi, kumbaga pwede pa namang makain, lutuin na lang agad ano po para kumbaga kung gusto pang kainin, pwede pa, except doon sa mga maputi na talaga na naapektuhan na nitong fish kill. Pero dito Sir Jobinson, ito maisunod kong tanong. Ano po yung sunod pang hakbang ng LGU upang siguro maibalik sa normal ang kondisyon ng Lake Buhi, sir, at maiwasan po yung siguro para hindi na maulit yung ganitong uri ng sitwasyon, Sir Jobinson? Ito muna po. Sana yung mga naapektuhan ng fish kill, yung mga fish kill operator, ina-advise namin at ng BIPAR na sana tanggalin yung mga namatay na tilapia doon sa loob ng net at maghukay sila at ibaon yung mga tilapia para hindi na mabulok doon sa loob ng net. Kasi magkukos pa yun o magkukontribute pa yun ng ammonia, which is pababa ng oxygen level sa lake. Pero ang rason naman kasi ng mga mangingisda natin, yung mga fish cage operator, yung mentality nila, ba't sila sa sakripisyo pa at magagastos na alisin yung tilapia doon sa mga net nila na kung i-account natin alos 100 yung net na may namatay na tilapia, hindi na nila tinatanggal. Sa totoo nga lang po sir, on the time na mayroong fish kill, hindi mo sila matanong ng maayos kasi nga ikaw ba naman ang tama ng fish kill, yung hanap buhay mo na pinag-ingginsan mo ng kapital, siyempre maano yung ulo mo. Ngayon sir, kaya hindi kami nakakuha kung ilan talaga ang volume o tons na pwedeng i-account natin, hindi natin sila ma-interview ng maayos. Siguro mga 3 to 4 days, pwede natin sila makausap na ng maayos. Ngayon, sinasabay ko lang to sir, na sana yung mga tinamaan ng fish kill, tanggalin nila para hindi na mag-cause yan ng isa pang fish kill sa mga katabi. Ang talaga sir, ang programa ng Lake Development Office ng LGU Buhi at ng BIPAR, noon pa sinasabihan na sila na hindi na sila yung tinatawag na overstocking, na sana may time na lang na magpapakain ng isda kahit may mga stock silang fingerlings, huwag yung agad-agarang pagpakain para makontrol at mabawasan yung naibibigay na polusyon o sa post ng tayo ng isda doon sa ilalim. Opo, ayun. So ito sir nakatawag ng pansin sa akin. Sabi ko yun nga kapagka may fish kill and then lumutang yung mga isda, dapat pala ang responsable pala sir na umalis nun yung mga
mga fish cage operator. Sana Paano nga sir po, kung ano, sana sir. kung ayaw nilang alisin talaga, hindi nila alisin? Sino ang aalis nun, sir, nung mga namatay na isda? Kung titingnan natin sir, hindi naman yung trabaho ng LGU o ng opisina namin. Kasi be responsible naman yung ating mga fish cage operator. Sinasabi naman natin yung pag may mga seminar o mga meeting, pinapabot naman natin sa kanila kung ano ang kalalabasan noon na hindi nila ilalabas yung mga namatay. Iyon na nga po yung kadalasan na ginagawa ng ating mga fish cage operator. Ang iba nga dyan, papalabasin yung isda, babayaan na lang lulutang dyan sa lake. Now, which is, mali po talaga. Pero pag ginawa natin yung pinaka-worst na implement natin, sir, maraming makakalaban ang opisina at ang LGU. Opo, iyon. Okay, so dapat pala talaga alisin ito ng mga ano natin, mga fish cage operator o mga mangingisda dito sa LGU Buhi. Pero iyon nga sir, ano, so ito sir, bago tayo magtapos sa atin pong interview, ano sir ang mensahe nyo sir sa mga residente, mga mangingisda and mamimili dyan po sa ating bayan sa Buhi para sa kanilang kaligtasan sa mga isda na kanilang bibilhin and sa kasalukuyang kondisyon ng Lake Buhi, Sir Jobinson? Okay po, sir. Unang-una po sa sa mga fish cage operator natin, na sana be vigilant and observant sila sa estado ng lake. Alam naman nila at mas marami silang experience na nakikita kung ano talaga o sign ang pwedeng mag-cause na ng fish kill sa mga week na nakikita nila sa aktibidades ng alon o hangin o ng ulan. Mas marunong sila kung paano nila itatransfer kung saan yung area na sa panahon ngayon may mga palatandaan naman kasi sila sir, di yun na lang ang gagawin nila. May mga area na sa ngayong panahon na pwedeng alisin yung mga stock nila doon na may malilipatan sila. At sana naman sumunod sa tama, lalo na doon sa overstocking ng fingerlings at yung pagpapakain. Ang ano ko doon at yung pag may nangyaring ganito, be responsible naman yung mga ating mga fish cage operator kung ano talagang tama kasi seminar, meeting, palagi natin yung ipinapaabot. At sana naman doon sa mga mamimili natin, kasi kayo tinitingnan natin kung saan tayo makakamura, hindi natin alam na mas mapapamahal tayo kasi kung palagi tayong kumakain yung mga tinatama ng fish ng tilapia, pwedeng ma-imbak yung mga bakterya o yung sakit doon sa ating katawan. Sana kung makabili tayo noon, linisan ng maigi at lutuin agad.